What's up mga ka-innovate? Ngayong araw, ituturo ko sa inyo kung paano baklasin ang ink tank, hose, and damper. Kung gusto mo talagang mag-DIY para sa sarili mong negosyo, tapusin mo ang video na to. By the way, ako nga pala si Brandon na 10 years experience sa larangan ng printing. Tara, simulan na natin. First thing first, unplug muna natin yung printer. Sunod, tatanggalin natin yung ink tank. Sa pagbaklas niyan, meron akong separate video kung paano baklasin yung buong chassis. Ilalagay ko na lang yung link sa baba. Yung gagamitin pala nating tools dito ay Phillips screw lang na mahaba, tsaka isang flat screw, tapos isang Phillips screw para sa maliit na tornilyo. Umpisan na natin tanggalin yung mga tornilyo dito sa gilid ng printer natin. Pati na rin yung mga naka-insert na component malapit sa hose. Tanggal yung sa taas na plastic, tanggal din yung sa ilalim na plastic na support. Susunod natin yung lock sa harap, tatanggalin din. Punta naman tayo sa likod, unplug natin yung mga wire, Phillips screw. Pang tanggal ng tornilyo dyan sa likod. Uunahin natin yung likod kasi pag hindi tinanggal yan, hindi matatanggal yung sa right side na part. At kapag natanggal na natin tong nasa right side na part, i-unlock natin yung carrier kasi nakalock pa yan. Nakataas pa yung cupping niyan dun sa head kaya hindi siya gumagalaw. Kung paano yan galawin, pupunta lang kayo dyan sa may maliit na butas na may arrow na counterclock. Dyan yung itutornilyo pakaliwa. Pag in-screw nyo yan pakaliwa, bababa yung cupping. Then pwede na natin magalaw yung carrier. Tatanggalin ko na din yung para sa waste ink tank. Ayan yung hose niya, yung black na yan. Kapag in-screw nyo ng pa-counterclockwise, at least 5 times. Tapos pag may narinig kayong mahinang beep lang, pwede nyo nang galawin yung carrier. After na natin magalaw yung carrier, sisimulan na natin baklasin yung mga stopper dito sa hose, mga nakatornilyo na yan, and yung mga connector. Gamit tayo ulit ng Phillips screw. Bali, tatlo yan. Yung hose lock na yan, tatanggalin natin yan. Dalawa dyan sa may bungad ng head, tapos meron yan sa gitna. Yung mga puti na yan, itabi nyo lang yan, magagamit natin yan. Oo nga pala, kailangan natin gumamit ng tissue. Pwede rin naman mag-gloves kayo ng kulay blue, pero para sa akin, hindi na yan applicable kasi sanay na yung mga kamay ko sa mga ink. Lalo na kung pigment or dye ink lang naman, saglit lang naman yan hugasan, tubig lang yan. Kahit tissue lang sa akin, okay na. Pero kung sensitive kayo, recommended talaga naka-gloves. Dito, tatanggalin na natin sa connector yung hose. Testing muna, tanggalin yung sa black. Oops, kailangan pala ng tissue. Dito, ipapailalim ko lang yung tissue sa hose connector. Pero hindi ko talaga maiwasan malagyan ng ink sa kamay. Diskartehan nyo na lang kung paano hindi yan mangyayari sa inyo. Kukuha uli ako ng tissue para ilagay dito sa ink tank. Ibabara ko siya dyan para temporary lang yan. Pero may isa pang way dyan. Ito, pihit lang pakaliwa para hindi na mag-continuous yung ink supply. Tapos na tayo sa ink tank. Na tayo sa pagtanggal ng lock ng mga damper. Phillips screw lang yan, tatanggalin yung bakal na yan. Dalawa yan bale. Tapos yung screw na yan, maliit yung kailangan dyan na tornilyo. Ito, papalit na tayo ng maliit. After matanggal yan, tatanggalin na natin yung cover na white. Ang gagawin dyan is slide pa kanan tapos pataas. Hawakan nyo yung carrier. Ma-access na natin dito yung mga damper. Pero bago yon, tatanggalin muna natin yung hose cover na clear. Diyan kasi nakalinya yung hose papuntang damper. Magtatanggal na tayo ng damper. Gagamit tayo ng flat screw. Susundutin nyo lang yon, tapos pag may narinig kayong click, parang ganito, ibig sabihin nun, unlock na yon. Pupwede na natin yan tanggalin. Gagamit uli ako ng tissue para sa pagtanggal ng damper. Medyo ma-ink din kasi yun. Sa pagtanggal ko dito, isa-isa lang ginawa ko. Ngayong alam mo na kung paano magbaklas ng ink tank, hose, and damper, sa susunod na video, maglalagay na tayo ng modification. Kung ano yung binaklas natin, ganun din yung ipapalit natin. Kagaya ng ink tank, hose, and damper na for eco solvent resistant. At kung di ka pa kasali sa group, click mo lang yung link sa baba. Sama-sama tayong mag-upgrade ng printer na to. Hanggang dito muna tayo mga ka-innovate. Tandaan, stay creative, stay madiskarte. Kita-kits sa next vlog.